Today mga ka-Nosy-Rosy, bubuksan natin ang dalawang mystery boxes na binili natin nung August 8 sale sa dalawang malalaking online selling platform like Lazada and Shopee. Malalaman natin kung worth it ba yung binayad natin sa bawat isang mystery shopping bag. Sasabihin rin namin sa inyo kung kailan namin siya natanggap, magkano ang mga presyo ng bawat isang mystery boxes na to. So ngayon, mga ka-Nosy-Rosy, malalaman na natin kung ano ba ang laman ng mystery box na tanggap natin sa dalawang malalaking online selling platform. By the way, this is the mystery box na binili natin sa Lazada, which is worth 149 pesos including shipping fee. Diba? Taray! While this one naman from Shopee, nakuha natin siya sa halagang 198 pesos including shipping fee. Kung titignan, 198 pesos to, mas malaki yung box, pero magaan. While this one, from Lazada, 149 pesos, eto lang siya, pero may bigat. Ayan. So, i-unbox na natin siya ngayon. At kami, sobrang excited na talaga namin to eh. Pero bago natin i-unbox mga ka-Nosy-Rosy, allow me to present kung gaano namin katagal nakuha tong box na to. So, pagka-order namin ng August 8, nakuha namin agad siya kinabukasan. Wow, amazing! Galing-galing ni Lazada. Yes, nakuha namin siya agad yan. Mahuhulog pa. Ano ba yan? Sobrang excited kasi ako nabuksan to eh. And this one naman from Shopee, eto dumating naman nung August 16. Ayan. In-order namin siya nung August 8. Dumating siya nung August 16. Kasi, ang sabi ron, galing daw siya overseas. But anyways, magkakaalaman pa rin yan kung sino yung mas matagal na shinip. In all fairness naman kay Lazada, siya yung nakakuha ng magandang review para sa akin when it comes sa shipping. Kasi ang bilis dumating. Taray ni Lazada, di ba? While si Shopee naman, we understand na galing siya sa ibang bansa. It's just so happen na napatagal siya kasi August 16 na siya dumating. So, magkakaalaman na mga ka-Nosy-Rosy kung ano ang laman at kung worth it ba yung binayad natin dito. So, unahin na natin mga ka-Nosy-Rosy, buksan yung galing kay Shopee. Kasi ito yung mas mahal, so ito yung mas excited ako malaman kung worth it ba yung laman. So, that is 198 pesos. Maganda naman yung review nung shop na pinagbilan ko. And, looking at it, ayan, hindi siya naka-bubble wrap. Hindi naman siguro dapat siya i-bubble wrap kasi magaan lang siya. Mamaya, alug ako ng alug dito, nabasag na pala to, no? So, ito siya mga ka-Nosy-Rosy. Ayan. May nakalagay rito na Golden Mystery Box. Ayan. Tapos meron pa siyang meron siyang paalaala. Kasi 'di ba sobrang dami na ng plastics nowadays dahil sa sobrang dami na ng mga nagtitinda online. So sabi niya dito, plastic pollution is the accumulation of plastic objects and particles at Earth's environment that adversely affects wildlife, habitat, and humans. So in all fairness naman sa kanya, meron siyang reminder para sa mga buyers. And most likely, I hope yung mga sellers din may ganitong klase ng reminder, no? And we are also hoping na in the future, mapalitan yung mga plastics. Ayan. So, by the way mga ka-Nosy-Rosy, bago tayo mapunta sa ganyan topic, try na natin buksan. Ayan. Paano ba natin ito bubuksan? Ayan, naka ano lang siya, naka-scotch tape lang siya, mga kaibigan. Ayan, madali lang siyang mabuksan. Ito na, moment of truth. Para ako nagbubukas ng regalo, grabe. Na-excite ako. Tagal na inintay ko bago namin to binuksan, ha. Teka, ayaw pa rin niya mabuksan. Ayan. Okay. This is the moment of truth. Mga ka-Nosy-Rosy, ano kaya ang laman? Meron na naman pong isang package at meron siyang balot. So, para talaga ako nagbubukas ng ng regalo. At yan siyang message. You have your brand new earphones. Ayan. Ito yung binigay niya sa akin, Vivo earphones. And this is the 198 pesos na binili ko. I don't know if this is a legitimate Vivo iPhone. So, malalaman na, Vivo headsets. iPhone. Vivo headsets. So, tignan natin. Ano yung itsura niya? Medyo pipi-pipi na siya. Hindi siya nilagyan ng kahit anong, ayan, guys. So, ito yung 198 that I bought. Ayan. I don't know if this is original na Vivo headset. Ayan, yan siya. So, we'll see later kung gumagana siya.
i-check natin, papakita natin sa video maya-maya if this particular headset is working. So, mga ka-nosy-rosy, this is the 198 pesos na laman ng ating mystery box na binili from Shopee. Honestly, if you're gonna ask me, I don't know if this is 198 pesos worth, including the shipping fee. I guess okay na din. I'm just, hindi ko lang siguro ine-expect that this is the mystery box that I'm gonna be getting. Pero syempre, mystery box nga di ba? It creates surprise. Ayan. Yun naman yung ating gustong ma-achieve dito eh. Ayan. Pupunta na tayo sa ating isang mystery box from Lazada. Cost 148 pesos, including shipping fee. So, mabigat siya. I guess mga less than 1/4 kilo to. Yan. So, sobrang excited to talaga ako. Parang Pasko ngayon, ha? August pa lang. Pag nagbubukas na ako ng feeling ko gift. Yan. So, eto siya. Ayan. In all fairness naman, naka-bubble wrap. Ayan. Which is usually naman sa Lazada, palagi naman naka-bubble wrap ang kanilang mga mahirap siyang buksan. So, ayan na. May nag-abot sa atin ng gunting. So, kailangan talaga ng gunting kasi guys, naka-wrap siya ng maayos. Ayan. Ayan. So, eto guys, ang laman ay mobile phone holder. Ayan. Mukhang magagamit ko naman to kasi pang desktop siya, meaning pwede siyang selfie, pwede ko siyang ilagay sa aking table if I need to shoot something na ako lang mag-isa. So, ayan. Ito yung itsura niya. Wala siyang sorry. Ito siya bigat. Ayan. So, ito dito. Ayan. Wala naman siya. Ayan. So, this is the 148 pesos that I bought. Which I believe for me, worth it naman. So, eto. Feeling ko I'm gonna be able to use this. Ayan. Gumagana po siya. Ayan. Nag-rotate din. So, pwede kong i-portrait. Pwede kong i-landscape. Ayan. Sturdy naman, Rosie. Yes. Yeah. Pwedeng gamitin. So, this is the content ng ating mystery box na 148 pesos from Lazada. Ayan. Eto mga ka-nosy-rosy. So, later, pakita natin kung gumagana yung earphones. Mga ka-nosy-rosy, nakita nyo na yung laman ng mga mystery boxes na ating binili. Pero yung video na to, hindi naman talaga about kung worth it yung binili naming mystery boxes from different online shopping platform. We're gearing towards if we have received an excellent service ba? When it comes kasi sa delivery time frame, mas mabilis si Lazada, which is ang ganda-ganda ng aming rate for that. Maganda yung feedback namin. When it comes naman sa Shopee, hindi naman natin sila masisisi kasi sabi nga galing siya sa ibang bansa, so therefore medyo tumagal yung kanilang shipping, which actually took them 8 days bago namin na-receive yung aming package. At yun kasi yung isang maganda sa Lazada because right after you place an order, meron kang marireceive na message from the seller na nakapack na siya at isi-ship na and you will be able to receive it by tomorrow. Sa Shopee rin naman, meron kang update and notification na nakapack na siya, na i-ship na siya, and marireceive mo na rin yung order mo on a certain date. It's just so happened that I wasn't able to receive a notification from this platform, Shopee, na i-deliver na pala yung aking in-order nung 16. Kaya wala ko sa bahay nung na-deliver yun. Unlike itong si Lazada, immediately I was able to see na merong notification na i-deliver na pala siya sa akin kinabukasan. And aside from that, mga kanosi, we've also experienced a nice customer service when it comes sa Lazada kasi recently we have bought a certain gadget and hindi talaga maganda yung itsura ng gadget na binili namin since of course it's online, but to our surprise ang bilis kasi ng refund process ng Lazada, pati yung return process nila. Dati kasi, in order for you to return something, kapag bumili ka sa online shopping platform na ganito, you have to go sa certain logistic branches para isoli yung binili mo. But this time, hindi. You'll just have to choose which date, kung kailan mo gustong pick upin yung
isusoli mong product. O di ba napaka-convenient para sa aming mga customer as well as sa amin na napakahalaga ng magandang customer service, isa itong plus points sa mga consumers. Imagine, nasa bahay lang ako, ibabalot ko lang ng maayos yung product na binili ko at may pick up na rider. Katapos ng pagkakuha sa akin ng rider, wala pang 24 hours, the refund has been processed. But of course guys, case-to-case basis to ha, kasi yung amin namang product is really hindi talaga siya nagamit. Though nabuksan namin siya, pero hindi namin sinira yung box and everything is intact. Binigay rin namin kay Lazada yung whole information at pinaliwanag namin bakit hindi siya nagsusut dun sa needs namin. While kay Shopee naman, na-experience din namin from the past to return a certain product and to have it refunded. It's just so happen na matagal yung process and nagkaroon talaga ng problema when it comes doon sa refund money kasi ayaw nilang i-transfer sa bank account ko. But instead, they wanted me to create this particular account na Shopee Pay. And syempre as a customer, I believe it is also our right na mamili kung saan pwede siyang i-transfer, 'di ba? However guys, again, this is just a case-to-case basis. Maari ganun yung naging experience namin from the past, pero I believe Shopee already improved a lot when it comes to their return and refund process. Again, every company has a lot to improve. Napakadaming area na pwedeng magkaroon ng mas malaking opportunity para mas mapaganda yung klase ng customer service na meron sila. It's just so happened that in these experiences na meron kami, mas maganda para sa amin yung experience na natatanggap namin sa Lazada. And by the way mga kanosi, we're not being paid to do this type of content for Lazada and Shopee. Just want to highlight the customer experience that we have received. And at the end of the day, like what we are usually telling everyone, we are an advocate and passionate na makapagbigay ng magandang customer service, and we are hoping that through our channel, we will be able to inspire everyone. And mga kanosi, remember to subscribe, like, and share, at i-click mo yung notification bell para naman updated ka sa aming mga future videos. And if you have any experience, i-comment mo na yan para magkaroon tayo ng discussion about it. Tandaan na okay lang magtanong at mag-usisa, but be nosy responsibly. Have a great day, and God bless. So katulad yan ang pangako namin mga kanosi, no? Titignan natin kung gumagana ang ating earphones na nabili. So, let's see. Magpatugtog tayo. Ayan. Okay, in fairness naman, gumagana. Narinig ko siya na maayos at hindi sabog yung tunog niya. In fairness, hanggang sa muli!